Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating bigyang reaksyon ngayon ay itong video na pinalabas ng ating kaibigan sa iyong araw tungkol kay Sandro Marcos, presidential son, anak ni PBBM. At siya pala ang nangunguna sa pagpirma ng impeachment complaint sa Senado at sa Kongreso. At sa ating nalalaman ay mayroong 340 lahat na lawmakers including 24 senators at 316 congressmen all over the Philippines, at ang lahat ng lumagda ay 215 out of 340. So majority rules na ito, kaya hindi na daw patagalin pa ay magkaroon na talaga ng impeachment kay Sara. Well, napaka bad news ito para kay Sara at sa mga Duterte. Dahil si Sara nga ang inaasahan nila na huling baraha para makabalik sila sa kapangyarihan. Narito ang ating kaibigan sa iyong araw para sa magandang balita. Hindi na napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos, Sandro Marcos, matapang na ginawa para ipaglaban ang ama. Ito ang naging batayan ng pag-impeach ng mababang kapulungan kay Vice President Sara Duterte. At kahit nga sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon na hindi ngayon ang panahon para sa impeachment, ay una sa listahan ng mga pumirma sa ika-4 na reklamo laban kay Vice Presidente Duterte ang anak niyang si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. 215 mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa February 8 para sa paparating na midterm elections. Una sa mga pumirma si Presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Rule 4 of the Rules of Procedures in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Ayan, 215 House member lahat ang lumagda. 340 lahat ang lawmakers. Pero 215, more than half, halos 3/4 sa bilang ng mambabatas sa Pilipinas ang lumagda. So majority rules na ito. Ngayon, wala nang matagal pa na proseso ang impeachment dahil majority rules. Okay, kaya kinakabahan na talaga ang mga Duterte, lalo na si Sara. At sabi ay mag-resign na lang daw si Sara para hindi matuloy ang impeachment. Pero hindi ganun. Kahit na hindi na siya Vice President, ay tutuluyan daw ang impeachment. Ang kaso, tutuluyan. Bakit kaya ganun, di ba? Kung mag-resign, binigyan kasi ni PBBM ng taning yan di ba? Sabi ni PBBM, walang impeachment complaint. So sa panahon na yun, nasa isang buwan yun na wala sanang impeachment. Hindi nag-concede siya hindi bumaba ang tono, ang tenor ng mga Duterte. Dapat sa panahon na yun na binigay ni PBBM ay nagipag-ayos na sila sa gobyerno. Hindi nagipaglaban pa rin nag-iingay at kung ano-anong ginagawang mga grabing mga video patungkol kay PBBM para matanggal sa si PBBM. Mayroon pang hair follicle test, di ba? Sobrang pagtira nila ngayon, hindi talaga matitinag ang mga Marcos. Kaya ito ngayon, 215 lawmakers out of 340. So sobra sa di ba? 3/4 ang bilang ng bumoto pabor sa impeachment. Kaya ang ibig sabihin nito, majority. So majority ibig sabihin wala nang may gusto pa kay Sara. Yung may gusto sa kanya ay yung kanyang talagang mga close diyan sa Congress at sa Senado. Kaya ito nagbabadya na ang katapusan ng imperyo ng mga Duterte. Kaya kung ako kay Digong, ako kay Sara at sa kanyang mga anak, ay makipagbati na lang ako kay PBBM, makipagkumustahan, hihingi ng tawad. Kasi makikita naman natin, di ba? Makikita natin sa mga bilang na wala na, at merong nagsasabi sa akin na magbigti daw sila kung ma-impeach si Sara. Naku, tingnan nyo naman ang nangyari ngayon, di ba? Kaya wag kayong magsabi na magbigti kayo.
Bakit naman kayo magbigti? Binigyan ba kayo ni Digong ng milyon-milyon para ipaglaban nyo siya, di ba? Politiko lang ito political lang ito. Kaya wag nyong dibdibin. Ang maganda ay atin na sundin ang batas at hindi lang yan kung sino ang magandang namamalakad. Di ba? Kaya PBBM tayo. Okay, balik tayo sa video. Makasaysayan ito at first time itong mangyari mga kaibigan sa history. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy. Ipinamimigay na namin. So ito yung tulungan natin itong ating kapatid sa panampalataya. Ito ang The Great Controversy na libro na noon ay binibenta ito pero ngayon pinamimigay na through PDF. So ibig sabihin PDF ay pwedeng kopyahin nyo lang. Kaya pakibisita na lang kay sa iyong araw sa kanyang channel at pakiclick sa mga link doon tungkol sa PDF ng The Great Controversy. Libre ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Tahimik lang si Sandro Marcos noon pero ngayon tila nag-uumapoy ang dugo ng presidential son. Sa unang tingin, parang imposibleng mangyari. Pero bakit nga ba hindi ito napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos? At ano ang matapang na hakbang na ginawa ni Sandro Marcos laban kay Vice President Sara Duterte? Isa itong kasaysayan na hindi pa nasasaksihan ng bansa. Magsimula tayo sa isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Isang banta, hindi basta-basta. Isang matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya. At hindi lang kung kanino man, ito'y nanggaling mismo kay Vice President Sara Duterte. Ito, ang gumawa kasi ng gulo ay mismo ang kampo ni Sara ng mga Duterte, ni Digong. At saka yung maingay na speaker ni Digong, yung nagtago na nadugong. Diba, napakaingay, gumagawa ng mga kung ano-anong kwento galing sa pulburon. Ngayon ay polycule test na naman. Lahat wala Wala, kaya wala ng pag-asa. Diba? Ang tanging pag-asa ng mga Duterte na makabalik sila sa kapangyarihan ay kapag nakaupo si Sara. Kaya pinagpilitan nila na makaupo. Ngayon, hindi nila nakita ang numero sa survey. Titingnan kasi ang numero sa survey at kapag talo kayo, ay wag na kayong mag-agsaya ng panahon. Lalong ginagalit nyo ang mga loyalista Ang dapat kasi hindi ginagalit si PBBM, hindi ginagalit si Sandro Marcos. Dapat pa kasi nung sinabi ni PBBM na walang mangyaring impeachment, dapat doon pa ay pumunta na kayo ng Malacanang, makipagkumustahan kay PBBM at ibaba yung bandera nyo kasi talo naman talaga. Diba? May kasabihan nga na the cowboy will live another day. At bigyan ko kayo ng isang historical na nangyari sa Biblia. Ang giyera sa Jerusalem kontra kay King Philip ba yun? At kay Saladin. Saladin ang Muslim. Natalo si King Philip sa Israel ni Saladin. At sabi ni King Philip na kung sa English pa, the cowboy will live another day. Kaya sumurinder siya at binigyan siya ng kalayaan ni Saladin. Kaya yun ang dapat na maganda. Kapag nakita mo natalo ka na, huwag ka nang makipagpatayan pa. Kasi maisama diyan ang legacy. Ang legacy niyo maisama sa pagkabaon. At hindi na muling makakabangon pa kasi you will not live another day. Kasi hindi kayo cowboy. Ang cowboy, handang tumanggap ng pagkatalo. Yun yung sportsmanship. Diba ito walang mga sportsmanship kasi takot sila sa ICC, napapasok na kaya kailangan nila i-ousted si PBBM at baka mahalungkat pa yung mga kaso nila. Kaya gusto talaga nila ora mismo talsik si PBBM at ang mga Marcos at uupo sila automatic sa kapangyarihan para magkaroon sila ng immunity. Yan ang point ng mga Duterte. Kaya ang nangyari lang ay hindi talaga kaya, parang bumangga sa pader Hindi lang pader ang binangga, bundok na bato. Hindi lang bundok na bato, isang planeta na bato
ang binangga. Hindi kasi marunong mag-estimate. Dapat titingnan. Size up your opponent. Ika nga, size up. Titingnan kung gaano kalaki, gaano kalakas. Bago ka magipagdigma. Diba? Sa boxing nga, tinitimbang eh. Dapat pareho ang timbang ng boksingero para patas ang laban. Gobyerno ang kalaban mo eh. Merong kanta na I fought the law, but the law won. Diba? Kalabanin mo ang batas, pero sa huli, ang batas pa rin ang mananalo dahil batas. So, ganyan talaga yan. Nasa ano tayo eh. Civilized democratic country. Kaya dapat batas ang sundin. Alright, balik tayo sa video sa iyong araw. At alam ito ng karamihan dahil hindi na kinaya ni Sandro Marcos ang pananakot na ito. At sa napakarami pang mga bagay, tumayo siya, lumaban siya. At higit sa lahat, pinangunahan niya ang isang makasaysayang hakbang na magpapabagsak kay VP Sara. Sa loob ng Kongreso, isang hindi inaasahang kilos ang nabuo. Mahigit 200 na mambabatas ang pumirma sa isang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Isa itong napakalaking pwersa na hindi kayang baliwalain. Pero ang tanong, sino ang nanguna? Sino ang hindi natin inaasahang magiging pangunahing mukha ng labanang ito? Si Sandro Marcos. Oo, ang anak mismo ng Pangulo ang namuno sa isang napakalakas na pwersa na ngayon ay tumutulak para patalsikin si VP Sara. Ito ang hindi nakita ni VP Sara na itong napakabata pa na si Sandro Marcos ay meron palang tapang. Sila, di ba? Ilan ba sila sa pamilyang Duterte? Merong Pulong, merong Baste, merong Sara, merong Digong. So, 4 sila. Pinagtulong-tulungan nila si PBBM, nag-iisa lang. Hindi nila tinitingnan na meron palang anak na matapang pala ito. Baka ito yung sumunod sa dugo ni Apo Lakay. Kasi yung itsura ng buhok ay Apo Lakay, di ba? At hindi lang yan, pinaghalong Araneta at Marcos. Alam naman natin na napakayaman ng mga Araneta, di ba? At kung edukasyon lang ang titingnan natin, napaka-edukado nitong si Sandro Marcos. Kudos kay Sandro Marcos. Ang kulang nito, height lang eh, pero ang utak niyan malaki. At tingin ko ay genius din. DNA, nasa DNA nila ang matatalino. Grabe yung speech ni yung bago lang na nag-speech si PBBM sa harap ng mga diplomats. Sa lahat ng diplomats ng Asia ay walang tinitingnan na kopya eh. Ay natapos na yung kanyang speech na walang tinitingnan at tamang-tama talaga ang entrada at hanggang sa katapusan. Walang mintis yung pagsasalita eh, napaka-genius. Yan ba yung sinasabing bangag? Ang bangag ay wala yan. Walang blanco ang isip. At nagmura na lang palagi kasi walang masasabi. Di ba? Okay, so bilib ako dito kay Sandro Marcos. Grabe. 215 ka senador at congressman, pinagsama-sama na yan, lawmakers, lower house, upper house, ay 215 out of 340. Grabe, sobra sa kalahati ang bilang. Kaya majority rules, kaya alam na natin ang kahinatnan, di ba? Wala na, kasi sa butuhan lang wala na, talo na, di ba? Okay, balik tayo sa video. Alam niya ang panganib, alam niya ang magiging epekto nito sa politika, pero higit sa lahat, alam niya na hindi siya pwedeng manahimik habang ang kanyang ama at pamilya ay nasampigit ng panganib. Pero paano nga ba nakumbinsi ang higit sa 200 na kongresista? Simple lang, may mga ebidensya, may mga impormasyon na isinapubliko. Isama mo pa dito ang confidential funds, extrajudicial killings, bank assets na biglang laki at napakarami pang iba. Grabe. Ngayon, hindi lang isang simpleng impeachment complaint ito. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ito na ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngunit ito ang pinakamatibay at pinakadelikado sa lahat dahil sa dami ng lumagda, hindi na ito dadaan pa sa mahabang proseso
ipapasa na ito diretso sa Senado at doon magaganap ang pinakamalaking impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako, wala ng trial eh. Automatic na yan kasi majority. 3/4 sa bilang eh. 215 out of 340 na lawmakers, congressman at senators. Kaya kung butuhan lang ng mga lawmakers, majority eh. Kaya wala talagang mangyari. Kung ako kay Digong, kay Sara ay luluhod ako doon sa harap ni Sandro Marcos tsaka ni Lisa. Kasi yun ang mga galit talaga eh. Si PBB, marunong magpatawad yan, mabait yan. Pero yung anak niya tsaka si Lisa ay hindi natin nakikita na kumukulo na pala yung dugo. Kaya ito yung nangyayari ngayon. Instant karma sa mga nag-umpisang gumawa ng gulo. Ay naku, dahil sa China ito. Alam nyo ba, sa conspiracy theory na ang gumagawa ng gulo sa Pilipinas ay ang China. Para kung magkagulo ay mapasok nila ito. Ngayon ginamit nila ang mga Duterte. Ginamit nila. Kaya nakipag-close ang China sa Duterte. Binibigyan ang mga Duterte ng makagandang kung ano-ano para maging loyal. Ngayon na nalamon sa plano ng China ang mga Duterte at nakipag-away ngayon kay PBBM. Ngayon, sino bang traidor? Diba? Magkasama sila yan sa unit team eh. Dahil sa China ay nabago ang isip ng mga Duterte at gusto nilang patalsigin ang Marcos. Pero kasi alam naman natin in history na ang mga Marcos ay ang tagal-tagal na yan sa politika at napakarami na ng machinery niyan, napakarami na ng mga loyalista. Kaya hindi basta-bastang magapi yan. Okay na sana yun. Vice President si Sara, okay na sana yun. Ngayon, wala na. Impeach na. At gaya ng pag-predict ko kay Donald Trump, sabi ko noon, nagpalabas ako ng vlog na panalo na si Donald Trump. Ang daming nag-react na fake news daw. Nakikita ko naman sa survey na panalo na si Trump eh. Kaya ganun talaga, panalo. Katulad din dito, klarong-klaro naman na panalo na ang impeachment. Kaya predict ko na kaagad, natalo na si Sara Duterte. Kaya humingi na ng tawad sa mga Marcos. Habang maaga pa, humingi na at mag-public apology. Yan ang magandang gawin. Alright, tapusin na natin ang video. Pero anong ibig sabihin ito para sa Duterte camp? Alam nilang ito na ang tulo. Alam nilang hindi ito simpleng alingas-ngas lang na maaring baliwalain. Samantala, tahimik si Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik pero nangangahulugang wala siyang ginagawa. Maraming nagsasabing hindi niya gusto ang nangyari, pero wala siyang pagpipilian kundi hayaan itong mangyari. Ayan, just go with the flow. Talagang nangyari na ang nangyari. Yan kasi ang kasabihan sa science na in every action there is an opposite reaction. At hindi yan nakikita ng walang mga utak. Kaya ganyan, kapag may ginawa ka ay merong babalik. It's either a good karma or a bad karma. Hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-Golden Boy, maraming salamat at huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel para palagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Paalam, ingat kayong lahat and God bless the Philippines.